Simulan natin ang gabi ito sa dalawang kwento. Isipin mo ang mga Israelita. Pagkatapos nilang makalabas sa Ehipto at makatawid sa pulang dagat, sila ngayon ay naglalakbay sa malawak at tahimik na disyerto. Hindi sila tulad ng mga taong may sariling bahay at nayon. Sila ay mga manlalakbay, naglalakad araw-araw at nagtatayo ng kanilang mga tolda sa gabi. Sa gitna ng kanilang kampo, may isang napakagandang istruktura. Hindi ito isang bahay na gawa sa bato, kundi isang tent na napakagara, ang tabernakulo. Ito ay itinayo ng may pag-iingat at ayon sa detalyadong utos ng Diyos. Ang bawat bahagi nito, mula sa pinakamaliit na kawit hanggang sa pinakamalaking kortina, ay mahalaga. Sa gabi, kapag ang buwan ay sumisikat sa disyerto at ang mga bituin ay kumikinang na parang diamante sa itim ng kalangitan, ang tabernakulo ay nagniningning ng kakaiba. Ang tabernakulo ay hindi lang isang ordinaryong tent. Ito ang lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ito ay parang isang espesyal na silid-tulugan para sa Diyos kung saan siya ay laging malapit sa kanyang mga anak. Sa loob ng tabernakulo, mayroong isang espesyal na silid na tinatawag na banal na dako ng mga banal. Dito nakalagay ang kaban ng tipan na naglalaman ng mga bato ng 10 utos, ang mga espesyal na batas na ibinigay ng Diyos kay Moses. Upang makalapit sa Diyos, kailangan ng mga Israelita na maging banal o malinis at hiwalay para sa Diyos. Dito pumapasok ang mga aral sa aklat ng Levitiko. Tinuruan sila ng Diyos kung paano manalangin, kung paano magbigay ng handog, at kung paano mamuhay nang may kalinisan, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa kanilang puso. Ito ay parang paglilinis ng ating silid bago dumating ang isang mahalagang bisita. Kapag malinis ang lahat, mas komportable at payapa ang pakiramdam ng lahat. Ang mga saserdoteng gaya ni Aaron at ang kanyang mga anak ay ang mga naglilingkod sa tabernakulo. Sila ang gumagawa ng mga ritual at handog para sa mga tao na siyang paraan ng Diyos upang linisin ang kanilang mga kasalanan at maibalik ang kanilang relasyon sa Kanya. Bawat ritual, bawat handog ay isang paalala ng pagmamahal at kapatawaran ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso ng mga tao dahil alam nila na sila ay pinapatawad at ang Diyos ay kasama nila. Sa araw, makikita ng lahat ang ulap na nakapatong sa tabernakulo, isang pisikal na tanda ng presensya ng Diyos. Sa gabi naman, nagiging haligi ng apoy ang ulap na ito na nagbibigay ng liwanag at init sa buong kampo. Ito ay parang isang higanteng lampara na nagbibigay ng kapayapaan at seguridad sa gitna ng madilim na disyerto. Alam ng mga Israelita na kapag gumagalaw ang ulap, oras na para umalis. Kapag ito ay nananatili rin sila. Ang bawat paggalaw ng ulap ay nagdadala ng katiyakan at kapayapaan sa kanilang paglalakbay. Ang buong ideya ng tabernakulo at ang mga batas sa Levitiko ay para ipaalala sa mga Israelita na ang Diyos ay banal, ngunit nais niya ring maging malapit sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng mga ito, binigyan sila ng Diyos ng paraan para makalapit sa Kanya ng may kapayapaan at paggalang. Ngayon, habang nakahiga ka sa iyong higaan, isipin mo ang tabernakulo, tahimik na nakatayo sa gitna ng kampo sa disyerto na ginagabayan ng ulap sa araw at ng apoy sa gabi. Isipin mo ang payapang presensya ng Diyos na bumabalot sa kanyang bayan. Tulad nila, mahal ka rin ng Diyos
at nais niyang maging malapit sa iyo. Siya ang iyong tagapagbantay at ang iyong kapayapaan. Huminga ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata at hayaan mong ang kapayapaan ng kanyang presensya ay bumalot sa iyo. Ngayon, ipanalangin natin ang ating nabasa or narinig. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa kwento ng tabernakulo. Isang paalala ng iyong banal na presensya at pagnanais na makasama kami. Salamat po sa iyong mga paraan upang kami ay malinis at makalapit sa iyo. Bigyan niyo po kami ng payapa at mahimbing na pagtulog ngayong gabi. Patuloy niyo po kaming gabayan at ilawan ang aming landas. At sa aming paggising bukas, naway ang aming puso ay mapuno ng iyong kapayapaan at kagalakan sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago ka lumipad patungo sa mahiwagang kaharian ng panaginip, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang napakagandang istorya mula sa isang napakatandang aklat, ang aklat ng mga bilang. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng isang lahi na dumaan sa matinding pagsubok, naglakbay sa malawak na disyerto, at sa lahat ng pagkakataon ay kasama ang Diyos. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa tapang na sumisibol sa harap ng matinding takot at sa pananampalataya na nagtatagumpay sa kawalan ng pag-asa. Handa ka na bang sumama sa akin ulit sa isang paglalakbay pabalik sa panahon? Komportable ka na bang nakahiga? Nakapikit na ba ang iyong mga mata? Sige, hayaan mong dalhin ka ng aking boses sa isang mundo ng himala at pagsubok. Lahat tayo ay nakakaranas ng takot, hindi ba? May mga pagkakataong pakiramdam natin ay napakaliit natin sa harap ng isang malaking pagsubok. Tulad ng isang batang kinakailangang umakyat sa isang napakataas na puno o isang munting ibon na kailangang lumipad sa malawak na karagatan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking halimaw na ating kinakaharap ay minsan ay nasa loob lamang ng ating isip, ang takot mismo. Ngayon, matututunan natin kung paano ang dalawang taong puno ng pananampalataya ay naglakas loob na tumindig sa gitna ng matinding pangamba at paano ang kanilang katapangan ay naging tanlaw para sa marami. Noong sinaunang panahon, napakatagal na, may isang lahi ng mga tao na tinatawag na mga Israelita. Sila ay pinangungunahan ng isang dakila at matalinong lider na nagngangalang Moises. Mahigit 40 taon na silang naglalakbay sa malawak at tigang na disyerto ng Sinai. Matapos silang iligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga himala. Binigyan sila ng Diyos ng mana mula sa langit para kainin, tubig mula sa bato para inumin, at isang haligi ng ulap sa araw at haligi ng apoy sa gabi upang gabayan sila. Ang lahat ng ito ay patunay ng walang hanggang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa kanila. Ngayon, matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang hangganan ng isang lupain na pinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno, ang lupain ng Kanaan, isang lugar
na sinasabing umaagos ang gatas at pulot-pukyutan. Ibig sabihin, isang lugar na napakayaman at sagana. Ang pangako ng Diyos ay malapit na nilang kamtin. Upang matiyak ang kanilang susunod na hakbang, inutusan ng Diyos si Moises na pumili ng 12 lalaki, isa mula sa bawat tribo ng Israel, upang sumama at tiktikan ang lupain. Ang mga lalaking ito ay pinili dahil sa kanilang lakas, karunungan, at katapangan. Ang kanilang misyon ay simple: galugarin ang lupain, tingnan ang mga tao roon, kung sila ba ay malakas o mahina, kaunti o marami, suriin ang lupa kung ito ba ay mataba o mahina, at kung may mga puno roon o wala. At higit sa lahat, kailangan nilang magdala ng bunga ng lupain bilang patunay ang kanilang nakita. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, naglakbay ang 12 espiya sa buong lupain ng Kanaan. Namangha sila sa ganda at kasaganaan nito. Nakita nila ang malawak na mga taniman ng ubas, mga halamanan ng igos at granada, at mga luntiang pastulan. Nang matapos ang kanilang pagmamanman, bumalik ang 12 espiya kay Moises at buong kongregasyon ng Israel sa disyerto. Daladala nila ang mga bunga ng lupain at napakabigat nito. Nagsukbit sila ng isang kumpol ng ubas na napakalaki na kinailangan ng 2 tao upang buhatin sa isang patpat. Dala rin nila ang mga hinog na granada at matatamis na igos. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang lupain ay tunay ngang sagana. Totoo po ang inyong narinig, Moises. Nagsimula ang isa sa mga espiya. Ang lupain ay umaagos nga sa gatas at punot-pukyutan. Narito ang ilan sa mga bunga nito. Ngunit kasunod ng magandang balita ay ang masamang balita. Tumayo ang 10 sa 12 espiya at sa kanilang mga mukha ay nabasa ang matinding pag-aalala. Ngunit, sabi ng isa, na may bahid ng takot sa kanyang tinig, ang mga taong nakatira doon ay malalakas at ang kanilang mga lungsod ay napakatibay. May matataas na pader at napakakalaki. Nagpatuloy pa sila, nakita pa nga namin doon ang mga higante, ang mga anak ni anak. Kumpara sa kanila, kami ay parang maliit na balang. Hindi natin sila kayang labanan, tiyak na matatalo tayo. Ang mga salitang ito ay mabilis na kumalat sa buong kampo. Ang dating nagbubunyi at nagagalak na bayan ay biglang napuno ng takot at pangamba. Nag-umpisa silang magbulungan at di kalaunan ay naging malakas na pagdaing at pag-iyak. Bakit pa tayo dinala ng Diyos sa lupang ito para lamang mamatay sa kamay ng mga higante? Sigaw ng ilan. Dapat sana ay namatay na lang tayo sa Ehipto o dito sa disyerto. Pumili lang tayo ng bagong pinuno at bumalik tayo sa Ehipto. Ang kanilang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa at pagrereklamo. Sa gitna ng kaguluhan at paghikbi, 2 boses ang matapang na tumayo. Sila ay sina Joshua, anak ni Nun, at Caleb, anak ni Jephunneh. Pinunit nila ang kanilang mga damit bilang tanda ng kanilang matinding pagdadalamhati sa kawalan ng pananampalataya ng kanilang mga kababayan. Huwag po ninyong katakutan ang mga tao sa lupaing iyon, sigaw ni Caleb. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pananalig. Ang lupaing aming sinundan at tiningnan ay mabuting lupain. Kung nalulugod sa atin ang Panginoon, dadalhin niya tayo sa lupaing iyon at ibibigay sa atin. Isang lupaing umaagos sa gatas at pulot-pukyutan. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon at huwag kayong matakot sa mga tao sa lupain sapagkat sila ang ating magiging pagkain. Wala na ang kanilang proteksyon at kasama natin ang Panginoon.
Sinusugan siya ni Joshua na buong tiwala rin nagsalita tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinapaalala nila sa mga tao ang lahat ng himalang ginawa ng Diyos para sa kanila. Ngunit sa halip na makinig sa pananampalataya ni na Joshua at Caleb, mas pinili ng mga tao na makinig sa kanilang takot. At sa katunayan, nagplano pa silang batuhin sina Joshua at Caleb hanggang sa mamatay. Dahil sa matinding kawalan ng pananampalataya at pagsuway ng mga Israelita, nagalit ang Diyos. Ang buong henerasyong iyon, maliban kina Joshua at Caleb, ay hindi pinayagang makapasok sa lupang pangako. Sa halip, kinailangan nilang maglakbay pa ng 40 taon sa disyerto. 1 taon para sa bawat araw na tiktika ng mga espiya ang lupain. Ito ay upang ang henerasyong puno ng takot at pagrereklamo ay mamatay sa disyerto at isang bagong henerasyon puno ng pananampalataya ang makapasok sa lupang pangako. Si Joshua at Caleb na nagpakita ng pananampalataya at tapang sa harap ng matinding pagsubok ay ang tanging dalawa mula sa kanilang henerasyon na pinayagang makapasok sa lupang pangako. Sila ang naging saksi ng katapatan ng Diyos at naging patunay na sa kabila ng laki ng hamon, kung tayo ay magtitiwala at mananalig sa Kanya, walang imposibleng hindi natin kayang lampasan. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pisikal na anyo, kundi sa laki ng pananampalataya sa puso. Ngayon, aking kaibigan, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa atin, panatilihin mong nakapikit ang iyong mga mata. Hayaan mong ang mga aral mula sa kwento ni na Joshua at Caleb ay bumaba sa iyong puso. Sabayan niyo ako sa pagdadasal. Mahal naming Diyos, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at pangako. Salamat po sa kwento ni na Joshua at Caleb na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng pananampalataya at tapang. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo kahit gaano kalaki ang mga higante sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas na harapin ang aming mga takot at pananampalatayang manalig sa iyong kapangyarihan. Ingatan mo po kami sa gabing ito at bigyan mo po kami ng payapa at mahimbing na pagtulog na puno ng magagandang panaginip. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing. Naway ang kwento ni na Joshua at Caleb ay magbigay sa iyo ng tapang at pananampalataya sa lahat ng oras. Laging tandaan, kahit gaano kalaki ang iyong pinangangambahan, mas malaki ang Diyos. Magandang gabi at magandang panaginip.